Ang India ay madalas tawaging lupain ng mga Diyos. Mantakin mo ba naman? Mahigit 1.4 bilyong tao, tapos karamihan ay Hindu. Siyempre pag ganun karami ang nagdarasal, parang automatic may direct hotline ka na sa langit. Hindi tayo nandito para mambash ng fake. Hindi tayo nandito para maging kumontra lang. Kasi ang episode na to, may drums, may ilaw, may holy immersion, at may chemical reaction. Dito sa India, ang pagiging banal, hindi lang nasa libro. Sa kanila, nasa rebulto rin, nasa bulaklak, nasa tubig ng ilog, nasa usok ng insenso. Na kahit saang ka lumingon, parang may spiritual wifi signal na full bars. Sa tradisyong Hindu, may tinatawag silang puja. Ibig sabihin, alay. Hindi ito basta dasal ng batugan na Lord, ikaw na po ang bahala. Sa kanila, may props, may effort, may orange flowers, may niyog, may prutas, may dahon, may insenso. Parang may catering service Lord araw-araw. Tuwing umaga sa tabi ng mga banal na ilog, parang may daily concert pero instead na artista, mga tao, kalikasan at mga Diyos ang bida. Milyon-milyon ang sabay-sabay nagpupuja. Imagine mo yung attendance sheet, pang world record. At eto na nga, dito na papasok ang plot twist. Habang mas bongga ang alay, mas bongga rin ang kalat pagkatapos. Sa paniniwala, ang puja ay para magbigay ng pinakamaganda kay Lord. Para bumalik ang biyaya. Spiritual exchange program kumbaga. Pero sa totoong buhay, may sequel ang mga alay. Sa India, ang mga tira-tirang alay ay tinatawag na nirmaliya. Hindi siya basta basura. Sagrado yan. Kaya hindi pwedeng itapon lang sa ordinaryong basurahan. Baka raw may magalit. Hindi rin pwedeng basta sunugin. Baka may rally kinabukasan. So ano ang solusyon? Marami ang nagsasabing ibalik na lang sa ilog o sabi nga nila, return to sender. Dito na nagkakaroon ng banggaan ng reliyon at waste management. Sa mga banal na lungsod tulad ng Varanasi, Haridwar at Mathura, bawat pulgada ng lupa ay priceless spiritually. Parang monopoly board na lahat may holy value. Pero ngayon, may bagong kalaban. Bundok na nabubulok na alay at amoy na kaya magpa-instant fasting. Sa Varanasi ang espasyo ay ginto. Isa ito sa pinakamatandang tuloy-tuloy na tinitirang lungsod sa mundo. Ang mga eskinita, pang isang tao lang halos. Kaya ang resulta, kahit anong bakanteng sulok, tabi ng templo, gilid ng hagdan, pababa sa ilog, biglang nagiging unofficial dumping area. Sa Haridwar kung saan bumababa ang Ganges River mula sa kabundukan, minsan ang tambak ng alay ang umaharang sa daanan. Yung drainage lumiliit. Yung pampang ng ilog, unti-unti nagiging parang artificial island na gawa sa bulaklak at niyog. At eto pa, ang pangamoy natin ang pinaka-honest na environmental reporter. Hindi yan nagsisinungaling. At sa mga banal na lungsod na ito, ang amoy minsan ay parang may bumubulong sa ilong mo na bagong gising na lasing. So bakit ba bumabaho? Science time at real talk muna tayo. Ang mga bulaklak tulad ng marigold, rosas at jasmine, mataas ang water content. Ipatong mo yan ng marami sa mainit at mamasa-masa na klima ng India. Abay piyesta para sa bakterya. Kapag siksika ng tambak at kulang sa hangin, nangyayari ang tinatawag na anaerobic decomposition. At dyan lumalabas ang methane at hydrogen sulfide. Ang mga invisible ninja na may dalang matinding amoy. Kaya habang ang intensyon ay banal, minsan ang ending ay amoy kanal. Hindi lang bulaklak ang iniiwan ng mga pilgrims, pati pagkain. May kanin, may ulam, may matatamis at alam mo naman, kapag may fats at proteins, tapos pinabayaan mo sa init, buffet yan para sa langaw, daga, pusa at asong gala.
Kahit nagdadayet na uod, makikipesta. At yung amoy, hindi lang yan simpleng may kakaiba. Ang mabawong amoy ay senyales na may toxic gases sa hangin. Kapag lagi mo yang naamoy, pwedeng magdulot ng ubo, hilo, pagsusuka, at chronic headache. So hindi lang siya pang-asar sa ilong, pang-asar din sa baga. Tinatayang mahigit 8 million tons ng flower waste ang napupunta sa tubig ng India kada taon. At hindi na rin basta backyard flowers ang gamit ngayon. Kadalasan galing yan sa malalaking farm na gumagamit ng pesticides at agricultural chemicals. Sa mga banal na lugar, madalas ang alay ay naka-garland o naka-plastic wrap. Parang may protective case sa holiness. Dati dahon Nutella lang ang pambalot, ngayon plastic na. Sa mga hagdanan ng Ganges River at Yamuna River, araw-araw may cleanup crew na nakakolekta ng humigit kumulang 22 to 25 kilos ng plastic. Kada araw, parang may daily unboxing ng basura. Hindi lang bulaklak at plastic ang issue. May papel, tela, salamin at abo mula sa cremation. Yung malalaking rebulto na itinatapon pagkatapos ng major celebrations, iba-ibang material yan at pang long term ang epekto sa kalusugan at kalikasan. Dito nag-iiba ang meaning ng mga bagay. Yung dating spiritual VIP status biglang naging residue. Pero dahil sagrado ang pinanggalingan, maraming nagdadalawang isip tratuhin ito bilang ordinaryong basura. Kaya ang ending, itinatapon sa lugar na mukhang kayang lunukin lahat. Ang India, kilala sa makulay at espiritual na kultura, ay para ring malaking entablado ng engrandeng festivals. Mula sa makukulay na prosesyon hanggang sa parang color explosion ng Holi, lahat ay symphony ng pananampalataya. Tuwing festival season, milyong-milyong deboto ang nagpaparade ng malalaking rebulto ni Ganesha at Durga. Mga rebultong minsan mas malaki pa sa 2-story house. Tapos dadalhin sila sa ilog, lawa o dagat para sa ritual na tinatawag na bisarahan o immersion. Ito ang climax ng festival. May ilaw, may drums, may sigawan, may slow motion feels. Symbolically, ibinabalik ang Diyos sa kanyang pinagmulan. Ang ganda ng concept. Pero sa likod ng ilaw at saya, yun nga lang may masamang epekto sa kapaligiran. Noong araw ang mga rebulto para sa Ganesh Chaturthi ay gawa sa natural clay. Pag nilubog mo sa tubig, matutunaw, babalik sa lupa, walang drama. Pero ngayon, nag-level up ang materials. Plaster of Paris na ang gamit. Magaan, mabilis matuyo, mas madaling gawing malaki at detailed at mas mura. Para sa artisans, jackpot. Para sa kalikasan, olats. Hindi tulad ng clay, ang POP ay hindi basta natutunaw. Pwedeng abutin ng months o years bago tuluyang mag-breakdown. Sa Mumbai, libu-libong rebulto ang nilulubog bawat taon. Kung karamihan ay gawa sa POP, imagine mo ang dami ng ecological time bombs na naiipon sa tubig taon-taon. At yung pintura mas matindi. Maraming pintura ang may halong heavy metals. Pag nilubog ang rebulto, unti-unting natatanggal ang pintura at humahalo sa tubig. So habang nagse-celebrate sa taas, sa ilalim ng tubig may chemical party. At sino ang pinaka-apektado? Ang mga komunidad na nakatira malapit sa tubig, lalo na ang mga mangingisda. Hindi masama ang magdiwang, hindi mali ang mag-alay, hindi kalaban ang relihiyon. Kung ang Diyos ay simbolo ng paglikha, bakit natin sisirain ang nilikha? Dahil pag napuno na si Mother Earth, lahat yari. Ako si Tito Jones TV, nagpapaalala na minsan ang pinakabanal na galawan ay ang pagprotekta sa mundo na ginagalawan natin. Hanggang sa susunod na Holy Real Talk episode. Shout out Rachel OFW TV, kay Rose Ann Manabat na nasa Nagoya, Japan, April May Anor from Bacoor, Cavite, Kusep Escobar na nasa Tuaw, Cagayan, Princess Diwa,
Campaan family from Davao Occidental, Ariel Fabian na nasa St. Gotthard, Hungary, Rodentor Orbillo and family, at sa Rubica family ng Cabuyao, Laguna. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.